Kabilang sa mga naiipit ngayon sa gulo sa Sabah ang ilang Pilipinong doon na naninirahan. Handa naman daw ang gobyerno na tugunan ang pangangailangan ng mga umuwi mula sa Sabah. Live mula sa Cebu to Tawi-Tawi, may report si Chino Gaston. Chino. Joseph, labis sa pag-aalala ngayon ng mga kaanak ng mga tauhan ng sultanato kaugnay sa kanilang kalagayan ngayon sa Sabah. Katunayan, Joseph, dito yung mga tauhan ng sultanato nagmula rito sa Cebu to Tawi-Tawi ay wala naman daw umalis sila na wala naman talagang balak na mapasabak sa anumang kaguluhan. Walang patid ang mga luha ni Mbok Kimang tuwing naalala ang kanyang anak na si Omar, hindi niya tunay na pangalan. Nananawagan po si nanay sa ating Pangulong Aquino na sana raw po maayos na ang gulo at mapauwi po ng maayos at ligtas yung kanyang mga anak. Kabilang kasi si Omar sa mga tauhan ng Sultanato ng Sulu na tinutugis ng Malaysian Forces sa lahat dato sa Sabah. Pinigilan namin para ayaw namin na sumama sila doon kasi alam namin mapanganib yun. Kaya ayaw ng nanay ko, sumama ang kuya ko, maawa daw sila. Ang masakla pa, miyembro ng Malaysian Forces ang manugang ni Mbok Kimang na lumusob sa lahat dato. Kaya posible raw na naglaban ng kanyang anak at manugang. Nagpunta raw sila sa Sabah para mabigyan ang kanilang pamilya ng magandang kinabukasan. Meron pong mga nagpunta dito at nagsasabi dahil nagagalit din daw po sila dahil yung pagpunta po doon ay parang nalinlang daw sila. Pinangangakuan sila na bibigyan daw sila ng $600. Si Sultan Jamalul Kiram III, maring itinanggi na nangako siya ng tig $600 para sa mga sasali sa kanyang puwersa. Pag saluya namin, pagkamatay yun, hindi nasusulan yun eh. Walang sweldo, walang allowance. Kahit ng pag-hospital ko, paano raw ako ng pag-hospital? Ang Sultan ng Sulu, the police Sultan in the world. Katapos sa paano ako makabayad ng yung pala na yung papunta sa Sabah. Sa gasolina lang daw, hindi na ako makabayad. Sa ngayon, patuloy na naka-alerto ang mga doktor at nurse sa Provincial Hospital sa Tawi-Tawi sakaling bumuhos sa mga Pilipinong ililikas mula sa Sabah. Na-anticipate natin if there would be some shooting incident doon, baka they would be brought to the hospital. So, handa tayo. Our hospital bed also are being readied to accommodate any deportees that requires also medical attention. Handa naman ang DSWD para asikasunin ng mga kaanak ng mga tauhan ng Sultanato ng Sulu. Bukod sa pagtanggap ng relief goods, sasailalim din sila sa counseling. May imagine nyo kung ano yung stress na meron dun sa asawa, sa anak. Hindi nila alam kung ano nangyari dun sa kanilang mga tatay, asawa. So yun, binibigyan din natin. Yung mga kasamahan ko ay tinutulungan din silang unawain at tanggapin kung ano man yung sitwasyon ng kanilang mga kalalakihan na nagpunta sa lahat dato. Tutulungan naman daw ng DOLE ang mga pauuwiin mula sa Sabah sa isang one-stop shop processing center sa Zamboanga City. Doon muna sila itinitira sa deportation center kung saan may pagkain at may psychosocial counseling services na pinagkakalob ang pamahalaan. Sa ngayon, patuloy ang mahigpit na seguridad sa Tawi-Tawi. Naglagay ng mga checkpoint sa pier ng West Simunul Island para i-monitor ang mga taong papasok at palabas ng Simunul. Kasama sa binabantayan ang mga sasakyang pandagat na posibleng nagmula sa Sabah. Binamataan din nila ang mga illegal na gamit gaya ng mga armas na maaaring ipasok o ilabas ng isla. Since gun ban ngayon, bawal talaga magbitbit ng armas kahit nga hindi gun ban. Iniiwasan natin yung posibleng mangyari na kung pwede as much as possible gagawin natin, idadaan natin sa mapayapang proseso. Joseph, nakausap rin daw ng mga taga Cebu ang kanilang mga ilang kaanak sa Sabah at sinasabi naman daw nito mga to na maayos naman daw ang pagtrato ng Malaysian military at police sa kanila. Sa katunayan ay finorce evacuation daw sila, tinulungan pang lumikas mula sa ilang bahagi ng Lahad Datu bago ito tuluyang binomba ng Malaysian Air Force itong mga nagdaang araw. So sa ngayon, nasa evacuation centers daw sila at binibigyan ng mga gamot at pagkain at maganda ang pagtrato sa kanila ng Malaysian government. Joseph. O kasi yung mga yun na in-evacuate to, pupunta sila ng Pilipinas, babalik sila ng Pilipinas, so they would rather stay in Malaysia.
Ngayon yan, Joseph, no, kung ilan talaga sa kanila ang gustong bumalik dito. Pero batay na rin sa pakikipag-usap nila dito sa kanilang mga kaanak na nasa Sibuto, ay gustong-gusto na raw nila talagang umuwi ng Pilipinas habang nagkakagulo doon. Pero karamihan talaga ay balak talagang bumalik dahil dito nga sa part na to ng Pilipinas ay parang doon na talaga sila nakatira sa Sabah at marami na rin silang lupain doon at sinasakang lupa na kung kaya kinukuha na nila yung kanilang kabuhayan doon. So kung the question is whether gusto nilang umalis, yes. Pero kung balak ba nilang bumalik, definitely babalik sila kapag nabigyan na ng pagkakataon ulit. Okay, doon naman tayo dun sa mga napasama dun sa Sulu Royal Army, no? Sino ba yung nag-aalok ng $600? At meron bang may nabigyan na ba talaga ng ganyang pera? Katunayan, Joseph, ang sinasabi rin ng mga taga Sibuto ay ang isang nag-recruit sa kanila ay taga rito din. Okay. Tauhan din ito o isang mataas na opisyal ng Royal Sultanate Force, kung tawagan na yung Royal Army. At katunayan, meron dito silang kampo na namataan natin dito, bagamat matagal na daw itong abandonado kasi bumalik na daw yung karamihan ng Royal Sultanate Force doon pabalik sa Simunol Island. Okay. Kung kaya itong mga nagdaang buwan ay nakausap daw nitong mataas na opisyal ng Royal Sultanate Force yung mga tao dito at nakumbinsing sumama doon sa Lahadato. So may nabigyan na ng pera, yung $600. Medyo malaki yun, no? Kung $600 yung pinag-uusapan natin. May naririnig tayong may monetary considerations o may monetary may monetary na alok dito sa ating mga kababayang sumama doon. Bagamat iisa lamang ang nakapag-confirm sa atin na may halagang $600 daw ang inalok sa kanyang 3 anak para sumama doon sa Lahadato. Pero karamihan naman ang sinasabi, kinumbida lang lamang daw sila doon, mabibigyan sila ng posisyon dito sa Sultanate at magkakaroon lamang daw ng parada doon bilang pagtaguyod ng claim ng Sultan doon sa Sabah. Alright, maraming salamat, Chino Gaston.